morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sa mga sulok man tayo ng ating mundo ay dero umaga dyan, hapon o gabi. Sana sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At sa mga kabayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At importante mga kabayan ay hindi tayo walang pag-asa at saka mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw, okay? Well, siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So, magandang buhay sa ating lahat, mga kabayan, and happy Monday sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Nakapag-breakfast na ba tayo? Or nakapagkape na bang lahat mga kabayan? And I'm hoping po na sana maganda ating gising ngayong umaga. At saka very energetic tayo ngayon at meron tayong good vibes na aura para magiging productive tayo the whole day mga kabayan. And I'm very sure po, kasi nga lunes na lunes ngayon, I'm sure na ilan sa inyo ay very busy. Lalong-lalo na kapag meron tayong mga estudyante at meron tayong mga nagtatrabaho po sa ating pamilya. So normal po ang lunes mga kabayan, very busy talaga. But don't worry, painitin ko po ang inyong umaga kasi nga marami ito pag-usapan ngayon, mga importante na mga balita, mga issue panglipunan, mga issue po na sa mundo ng politika. Okay? So before tayo mag-start po ng ating talakayang araw, i-greet muna natin ating mga kabayan, mga solid viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. So happy birthday po sa lahat. At saka alam niyo mga kabayan, kahapon nakalimutan ko na i-greet na happy birthday si Senator Amy Marcos kasi nga birthday niya kahapon mga kabayan. So pasensya po kasi nga sobrang init kahapon si Sir Ivan, mainit po yung mga balita at saka bira kagad. So nakalimutan ko po na i-greet si Senator Amy Marcos. So kay Manang Amy, kay Super Ate, kay Senator Amy Marcos, happy birthday. Okay, so isa po sa napag-usapan ngayong araw mga kabayan. Naalala ba natin yung TikTok? Di ba mainit po yan na usapin mga kabayan? That is months ago na ba? Na kung saan merong plano dito ang gobyerno natin na i-ban ang TikTok sa Pilipinas. Dahil nga sa issue ng privacy mga kabayan. Di ba kaya po ng TikTok na kukunin ating mga credentials dyan sa ating mga cellphones, mga cellphone IDs, ang ating government IDs kung meron man dyan nakasave sa inyong cellphone. Kasi kaya niyang kunin ang ating mga pictures at saka yung videos mga kabayan. At kaya rin po ng TikTok na kukunin ang inyong locations at saka yung ating mga whereabouts. Pero alam nyo, naalala ko na meron pong isang mababatas na nagtatanong ito mga kabayan kung bakit pa ibaban yung TikTok sa Pilipinas. Pero alam ho natin mga kabayan, di ba yung TikTok ay nakatulong rin po naman. Aside pa dito po sa revenues, dito rin po sa mga tax, kasi nga nagbabayad naman po ng tax ang TikTok mga kabayan. At nagtatanong rin po yung iba mga kabayan natin at lalong-lalo na meron po isang mababatas nagtatanong na kung iban daw yung TikTok sa Pilipinas, dapat iba rin po yung iba mga applications mga kabayan. Yung Facebook, yung Instagram, yung Twitter, kasi nga yung mga applications na yung mga kabayan, kaya rin po naman nila na kukunin po yung mga credentials natin dyan sa cellphones. Kaya po, kung anong kaya dyan sa Twitter, kaya rin po na ibang mga applications. So yan po ang usapin. Kahapon, meron akong nakita na mga kabayan, na discussions, na kung saan very important talaga at marami itong makuha po ng informations kasi nga napag-usapan dito kung ano po yung mga rason kung bakit mahirapan po ang gobyerno natin na i-ban ang TikTok sa Pilipinas. Mamaya ipapakita ko yung video mga kabayan. Also, pag-usapan rin po natin ito rin tungkol po sa plano ng gobyerno na kung saan, naalala ba natin mga kabayan, di ba yung mga online sellers, yung mahilig po na magpamain dyan sa Facebook, mag-live selling, pagbabayaran na sila dito ng tax mga kabayan next month. So ang plano po ng gobyerno natin ng DTI na kung saan kapag hindi sila magbabayad po ng tax, tatanggalan po sila ng account mga kabayan, ibaban po sila sa Facebook. So yan po ang plano ng gobyerno natin. At saka meron pong mga mungkahi na inilabas po yung mga kabayan natin kasi nga alam nyo mga kabayan, meron naman kasi mga online sellers, mga hindi naman po ganun kalaki ang kanilang account or hindi po ganun kalaki ang kanilang engagement to mga kabayan or
in short natin, hindi po ganun kalaki ang kanilang kita dyan sa online selling, sa live selling. Di ba makabayan? Alam ho natin yan. Kaya sila po ay nagre-reklamo dito. At ipapakita ko mamaya yung video na yan. At saka pag-usapan rin po natin makabayan. Ito yung tungkol dito sa di ba napag-alaman natin yung mga membro po ng Pogo na grupo makabayan. Ilan po sa mga Chinese or baka lahat ng Chinese na membro po ng Pogo, meron sila ditong mga government IDs, meron silang passport, at meron silang birth certificate po ng mga original makabayan. Kaya nga yung mga mababatas natin, sila si Risa, sila si Pimentel, sila si Villanueva, talagang nagulat sila dito, bakit nagkakaroon dito or na-providean po yung mga Chinese, yung mga alien, nagkaroon dito ng Philippine passport. So yan po inimbestigahan ngayon makabayan. Tsaka papakita ko mamaya yung balita. Siyempre mag-update po tayo tungkol po dito sa programa ni SMR, yung card makabayan. Yung Cash Assistance and Rice Distribution Program, meron tayong update. 'Di ba nag-crowdsourcing kahapon ni Sir Ivan tungkol dito sa nagsumbong doon sa kabilang kubol na kung saan sabi na makabayan na binibigyan daw sila ng ayuda dito, pero yung ayuda na pera ay ipagbibili daw ng bigas makabayan. Nakuha na tayo ng informations at saka pag-usapan natin yan mamaya. At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi tumurdalang bawa ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before to mag-start, syempre as usual, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan natin makabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandyan rin po makabayan nating DDS all over the world. Harito na makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat po sa Uniteam supporters. And guys, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga Suki Testing Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa Testing Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so before tayo sa makabayan, meron na po akong i-share sa inyo na kung saan marami kasi nagrereklamo dito, bakit daw ang haba ng aking intro makabayan. Lalong-lalo na, marami daw ako dito mga pasakalye. Hindi kasi nila naintindihan makabayan. Ito para po sa kaalaman ng lahat. Alam nyo, di ba, meron kayo pinapakita dito ng mga videos. At saka yung mga balita po, mga videos na hindi akin makabayan. Hindi kasi alam po ng mga viewers na kung saan may rules po si YouTube. Na kung saan kapag gagamit tayo dito ng mga video na hindi akin, dapat yung mga pasakali ko makabayan, dapat mas mahaba pa sa video na ipinapakita ko. Yun po ay rules talaga ni YouTube. Kapag kasi na hindi ko gagawin niya makabayan, magkakabayolet kasi tayo. At nangyari po yan kay Sir Ivan noon. So dito, napapansin nyo na meron kong intro, meron kong mga shoutouts, at meron kong mga outro, at meron po mga pasakali to avoid this violation makabayan. So alam ho namin yan. At saka nakakitindi yan yung mga content creator makabayan. So pasensya po. Kasi marami kasi akong nabasa dyan sa sila si Ma'am Salvacion, sila si Sir Henry, sila si Dan X ba yun, na nareklamo ang haba ng intro at sa marami ng pasakalye. Even though meron akong ipinapakita to ng mga videos. So yun po ang rason makabayan. I'm hoping po na sana maintindihan ng lahat. Okay? So isa po sa pag-usapan makabayan, painitin muna natin ating mga balita na kung saan di ba kahapon nag-crowdsourcing po ako tungkol dito sa nabalitaan natin na yung card, yung programa po ni PBBM at saka ito in-extended po ni SMR kasi siya po ibigay ito ng mandato makabayan, itong si Martin Romualdez. Napag-alaman natin yung 2,000 pala na ayuda na pera na ibibigay po dun sa beneficiaries, yung makabayan yung 950 pesos, ibibili pala yun ng bigas makabayan. At saka siyempre ang mga pera nila 1,050 na lang po yung
yung malimpyo nila. So doon ka lang po nila makabayan kasi nga alam nyo na nakagulat na ganyan. Alam nyo, sa mga previous kasi na mga ayudas natin na nakikita natin ng DSWD, ng ibang mga ahensya natin, nandyan po si PBBM, di ba hindi naman natin nabalitaan na ganyan makabayan. Kaya kahapon nag-crowdsourcing Sir Ivan kung totoo ba. Yun po nga pala makabayan, totoo po. At meron po nag-message sa atin, nag-reply sa atin na kung saan sabi niya ni Sir Joseph Magalyon. Si Sir Joseph talagang solid viewers niya makabayan. At lagi ko po itong nababasa dyan sa comment section natin. Sabi niya, Sir Ivan, sa lugar namin, walang tarpaulin daw si SMR. Pero totoo na binili namin yung rice paglabas namin. At meron pong isa nag-comment makabayan, sabi niya ni Sir Leonora Vante, totoo po na may bayad ang bigas, 950 pesos. Ibinigay ang 2,000, ibabayad naman ang 950 para sa bigas. Ganyan din po dito sa Nabotas. So at least nalaman natin ang totoo, na totoo pala yung isinumbong po na isang kababayan natin doon kay Sasot Makabayan. Alam nyo kung bakit ako dito medyo pumuto? Kasi ayaw ko na ito'y gagawin po na bala dito sa ating gobyerno Makabayan. Kasi alam nyo naman po yung mga ukok dyan, mga salot ng lipunan, naghanap kasi sila ng butas makabayan. At saka hindi kasi natin alam na ganyan pala yung style ng card. Bakit hindi naman kasi inexplain po na taga DSWD? Kasi nga syempre kapartner po ni SMR yung DSWD makabayan, hindi niya inexplain dito in public or baka hindi ko lang nakita o hindi lang natin nalaman na ganyan pala yung style. Bibigyan ka ng 2,000 pesos, yung 950 pesos ibibili nyo ng bigas, which is hindi naman yan nangyari nung nandun po si PBBM, sa ibang mga programa po ng DSWD, di ba? Kung bigas makabayan. Kung pera makabayan. Di ba ganon? Sana explain nila. Kasi ang point ko makabayan, ayaw kasi na mambatikos na naman dito yung gobyerno natin. Maganda naman po ang adhikain ng card kasi nga nakakatulong tayo o nakatulong po yung gobyerno natin sa ating kababayan, nangangailangan po ng tulong, nabigyan po ng ayuda, nabigyan po ng bigas, pero next time, sana man lang na-explain nila ng clear makabayan para hindi tayo magulantang dito, mabalitaan lang natin sa ibang mga kampo, pero at least clear na pong lahat. Okay mga kabayan, so pasensya po. Anyways, forward naman tayo sa ating ibang balita. Pag-usapan na natin dito yung tungkol po sa mga live selling, yung mga online selling mga kabayan, na kung saan plano ng gobyerno natin na pagbabayaran na sila ng tax. Kung hindi sila ito magbabayad ng tax, matatanggalan sila ng account dyan sa Facebook mga kabayan. So for more details, let's watch this. Noon pang 2017 rehistrado sa Bureau of Internal Revenue ang online seller na si Melissa. Handa na nga raw siya sa pagbubuwis ng BIR sa mga online seller, posibleng simula nitong December o January 2024. Meron ka dapat DTI kung sole prop ka, and then so DTI, tas yung BIR na Certificate of Registration, tas yung for me, Marikina City Business Permit. Hindi pa pinalang implementing rules and regulations, pero wala naman daw bagong buwis na sisingilin ang BIR. Withholding tax daw ito 1% ng kalahati ng gross sales. Wala rin daw kailangang ipag-alala ang mga maliliit na negosyante dahil hindi nabubuwisan ng kumikita ng 250,000 pesos pababa kada taon. Unfair for the brick and mortar stores na nagbabayad na nga ng mga renta, ang dami nilang expenses in doing their business, tapos sa online wala masyadong overhead expense and nakakatakas pa sila sa tax. Ang bago, sabi ng BIR, ay ang paraan ng pangungulekta ng withholding tax ng mga online seller. Aatasan ng BIR ang mga online selling platform na kaltasan na ng withholding tax ang kanilang mga seller. Online selling platforms na ang magre-remit ng buwis sa BIR. Hihingin din ng BIR na dapat rehistrado sa BIR ang kanilang mga seller. Pag magbabayad na siya kay online seller, magwi-withhold siya ng 1% of 1/2 of the revenue. So ngayon, ibig sabihin nun, dahil ang pera ngayon, yung tax ngayon na dapat bayaran, si platform ngayon ang magbabayad ngayon sa BIR. In that sense, captured kasi syempre si online platform, alam niya lahat ng kliyente niya. Aatasan ding mag-remit ng buwis maging mga payment portals. Babantayan din ng BIR maging ibang social media platforms na may online selling. Pero sa umpisa ng pagpapatupad nito, soft approach daw muna ang BIR. May information dissemination at tutulungan ng mga online sellers na magrehistro. Kasunod nito ang kanilang online kadena o pagpapasara ng mga online shops, platforms, portals, maging social media sites
na hindi nagre-remit ng buwis sa kanila. Okay, so klaro na po yung sinabi ng DTI na kung saan kapag hindi tayo magbabayad po ng tax sa gobyerno natin, yung mga online sellers sa live selling, tatanggalan sila ng account mga kabayan kasi nga i-monitor na sila dito. At makakaintindi ko, I think yung mga online selling, baka i-required na sila mga kabayan na dapat makipag-tap na sila dito sa mga online selling applications. Like for example, dyan sa Lazada, dyan sa Shopee, i-required nila mga kabayan na dapat nakatas na doon kasi nga siyempre yung Lazada at saka yung Shopee, magbabayad ho yan ng tax ng kabayan. So automatically, kapag sino po yung registered sa kanilang account or sa kanilang application sa Shopee at saka sa Lazada, kukuhanan na nila ng tax automatically mga kabayan. So yan po aking pagkakaintindi dito. So okay, so dapat alam ho natin lahat sa mga nagla-live selling, sa mga online sellers, dapat makipag-coordinate tayo sa DTI, okay? Para maiwasan natin yung problema mga kabayan. Okay, so jump naman tayo sa ating next topic. Ipapakita ko na dito mga kabayan yung segment natin na tungkol ito sa mga batas na dapat nating malaman. So, for more details, let's watch this. Ay, maraming salamat sa pagpapahiram ng kotse mo. Okay, no problem pare. Paingatan mo lang yung sakyan ko ha. Okay pare, babalik ko rin to. Sige, ingat. Ala, ano to? Beating the red light violation? Bad trip naman. Di naman ako may gawa nito ha. Attorney, inisyuhan ako ng ticket violation kahit na hindi ako nagmaneho. Legal ba to? Legal po ito. Ayon sa Article 2184 ng Civil Code, ang may-ari ng sasakyan ay kasamang mananagot sa anumang paglabag ng driver nito sa batas. Anumang pinsala na naidulot sa iba o anumang paglabag sa batas ng driver gamit ang isang sasakyan, maaaring mapanagot ang rehistradong may-ari ng sasakyan kahit hindi siya kasama sa oras ng insidente o paglabag. Attorney, nabangga yung kotse ko ng bus driver sa EDSA. Wala raw pang bayad yung bus driver. Pwede ko bang kasuhan yung bus company for damages? Pwedeng makasuhan ang bus company dahil sa naging kapabayaan ng driver nito. Ayon sa Article 2184 ng Civil Code, ang may-ari ng sasakyan ay kasamang mananagot sa anumang pinsalang naidulot sa iba dahil sa kapabayaan ng driver. Pero maaaring maabsuelto ang bus company kung maipapakita nila na sila ay naging maingat sa pagpili at pamamahala ng kanilang driver at naging maayos ang pag-alaga sa kondisyon ng kanilang sasakyan. Ang tawag po dito ay due diligence in the selection and supervision ng kanilang driver. Attorney, nagparenta ako ng kotse pero ginamit pala sa isang hold-up. Nagulat na lang ako nang makatanggap ako ng sabpina. Pwede ba talaga akong madamay sa kaso? Paano ko ipapakita na wala akong kinalaman sa naging krimen? Maaari kang madamay sa kaso dahil ikaw ang rehistradong may-ari ng sasakyan. Pero maaari kang maabsuelto sa criminal case kung maipapakita mo na hindi mo alam na ginamit ito para sa isang krimen at wala kang partisipasyon sa nasabing krimen. Karaniwan lang, kailangan mong mag-submit ng affidavit sa korte o sa piskalya sa panahon ng preliminary investigation ng kaso. Okay, so pag-usapan natin yung first na portion na kung saan merong lalapit sa atin na nahihiram po sa ating sasakyan mga kabayan. At siyempre, yung makarelate dito, yung merong sasakyan po. Alam nyo, sa totoo lang, minsan natatakot ako na ipahiram po ating sasakyan kasi nga doon nga sa instance na kung saan baka makakaroon sila ito ng violations, beating the red light, or baka mabangga pa nila mga kabayan or makakabangga sila, di ba tayo pa ito ang magkaproblema, yung mismong may-ari po ng sasakyan. Pero alam nyo, ito kasi nakakatawa at ito totoo talaga at maraming makarelate dito na kapag hindi sila natin pinagbigyan po ng kailang gusto makabayan na hiram sa ating sasakyan, di ba parang sila pa dito yung nagdadabog at hindi ka nakakausapin mga kabayan. Yes, totoo yan. Nangyayari ho yan mga kabayan. Parang tayo pa dito ang nahihiya kapag hindi natin sila pinagbigyan sa kanilang gusto. So yan po ang nakakatakot. So anyways, at least alam po natin yung batas mga kabayan. Saka forward na rin tayo sa ibang balita na kung saan pag-uusapan na natin mga kabayan yung tungkol doon sa mga, di ba, yung mga senador ay napag-alaman nila na yung mga Pogo, membro ng Pogo, yung mga Chinese ay meron sila mga birth certificate na mga original, meron sila mga passport or Philippine passport at saka meron sila mga government IDs. At dito sa investigasyon ng mga kabayan, nagdududa sila dito na meron pong fixers or meron talaga mga tauhan dyan
sa loob po ng PSA na nababayaran po ng mga Chinese mga kabayan, yung membro ng Pogo. At dito alam nyo nakakatakot yan at saka talagang nakakalungkot yan kasi nga tayo nga mga Pilipino mismo, tayo mga Pilipino, matagal nga nating na-receive itong mga government IDs natin. Like for example sa Philippine National ID mga kabayan, ilan pa ba sa inyo ang hindi pa or ilan ba sa inyo ang hindi pa naka-receive ng Philippine National ID mga kabayan? Diba? Pero dito sa mga Chinese ay napaka-easy lang nila. Kasi nga, siyempre, kapag gagalaw na dito yung pera mga kabayan, marami talagang masisilaw dyan sa gobyerno natin. At marami pong corrupt dyan sa PSA mga kabayan. So, for more details, let's watch this. Hindi Pilipino pero may Philippine passport at nabibigyan pa raw ng original na birth certificate. Yan ang sinisilip ng Senado sa Philippine Statistics Authority. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Hindi nakalusot sa Senado ang isinusulong na budget ng Philippine Statistics Authority para sa 2024. Pinabawi kasi ng mga senador ang approval nito sa plenaryo matapos masangkot umano sa illegal na bigayan ng birth certificate ang ahensya. Sa plenary deliberations ng 2024 proposed budget, isiniwalat ni Senator Ronald De La Rosa na may mga foreigner na binibigyan ng orihinal na birth certificate galing PSA. Mismo ang NBI pa ang nagkumpirma ng impormasyon na yan. Ang ilan nga sa mga ito, nakuha raw sa mga nakalipas na read sa mga Pogo Hub. And it was confirmed further that these passports were really authentic. So, what made us alarmed is the fact that this involves national security. Dahil Madam Gusponsor, baka mamaya itong mga Chinese speaking individuals who are not really Filipinos, baka nagkalat na yung passport doon sa kanila. Ang iba sa mga foreigner, nagpapanggap pa raw na persons with disability para masamahan at magabayan ng ilang kasabwat na Pinoy. Magpapakita pa raw ng government IDs ang mga ito para mabigyan ng passport. Ayon naman kay Senate President Juan Miguel Zubiri, may isang bayan sa Caraga na puro Chinese ang binibigyan. Ang sponsor ng DFA budget na si Senator Loren Legarda, aminadong malaking banta sa national security ang modus. Kasi po, kompleto. May birth certificate, may PSA, may NBI clearance, etc. Aalamin din natin sa PSA, na kahapon nang pinasa natin ng budget. Aalamin din natin sa BID at sa NBI. Tatawagan ko bukas ang head ng NBI tungkol dito. Maari na lahat ng mga ahensyang to ay may galamay sa mga kumuha ng mga authentic documents. It's not even fraudulent. These are authentic documents. That means there could be collusion. Dahil sa mga revelasyon, naghain ng motion si Majority Leader Joel Villanueva na harangin muna ang budget ng PSA at pagpaliwanagin ang mga opisyal nito. Face value pa lang eh. Hindi na makatagalog, hindi makabisaya, bihasa sa Chinese. Hindi ka pa ba mag-iisip na hakchaw ito, Mr. President? So, again, Mr. President, gusto ko lang sabihin, Mr. President, how many Filipinos, how many of our kababayans are still waiting for their passports? How many of them are asking for help every single day? Pagkatapos itong mga banyaga, ito na mga hindi natin alam kung ano yung mga klaseng pag-iisip meron sila, magkakaroon ng Philippine passport. So I just wanted to put on record that it's disgusting, Mr. President, and it's unacceptable. Sang-ayon din dyan si Senator Coco Pimentel at dapat daw tingnan ng kakayahan ng PSA sa pagdetect ng fraud. Nakalungkot talaga mga kabayan na meron talagang mga buaya dyan sa gobyerno natin. Aminin natin yan, marami pong mga buaya dyan. Yan kasi ang napakahirap sa mga kabayan natin na mga nandyan sa gobyerno na kung saan kapag meron ng pera involved dito mga kabayan. Kasi nga hindi naman sila gagalaw dito kapag walang pera. Diba? Bibigyan nila ito ng mga original po ng mga passports, bibigyan dito ng original po na birth certificate or even yung mga government IDs. At saka minsan, mahirapan nga tayo na kukunin yan mga kabayan. Ang haba pa ng pila, ila pang
oras ka magpipila dyan, pero sa kanila, napaka-easy lang po. Isipin nyo, Chinese niya ng mga tao makabayan. Saka, bakit naman natin sila bibigyan po ng Philippine passports? Ito'y national security threat ito. So, dapat ito'y talagang imbestigahan mga kabayan. Kung mapag-alaman dito, kung sino ang guilty dito, dapat mabigat po na parusa diyan ang ipapata po sa opisyal na mga kabayan. Kasi nga, siyempre, hindi naman po dito at hindi ho yan malalabas po ng mga documents na yan kung hindi dadaan yan sa mga opisyal mga kabayan. Dapat sana meron ng death penalty sa Pilipinas. Kasi form of corruption yan eh. So dapat patawan po ng mabigat na parusa mga kabayan. Okay? So jump naman tayo dito sa next topic. Dahil nga birthday po ni Senator Amy Marcos kahapon, ipapakita ko sa inyo ang kanyang vlog mga kabayan. Alam nyo na katawa po ang kanyang vlog. Kasi nga napag-usapan niya dito si Apula kay mga kabayan tungkol dito sa kanyang birthdays. At saka alam nyo, dito ko rin po nalaman na yung birthday pala ni Senator Amy Marcos, yun po ang time na nanalo si Apo Lakay mga kababayan. So, for more details, let's watch this! Tara na! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! One more time! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! Yay! Okay, magbo-blow na si Super Ate. Ay, naku. Tulungan niyo ako. Mag-make a wish tayong lahat. 1, 2, 3. Yay! Ayan! Wow, grabe. Talagang pinaghandaan. Yes! At ang Nagugulat makatulong yata ko ako. dito mga chikiting. Oh, yan. Ang galing hindi kayo nagsabi, ha? Kanina tandem tayo magkasama, hindi kayo nagsasabi. Brother Amy, nung bata po kayo, ano po ang natatandaan niyo, ginagawa niyo po kung birthday ninyo? Ay, sabihin ko na totoo, hindi ko akalain na may handa kayo. Kasi tuwing birthday ko, noon, panahon ng eleksyon, ngaraglat ng tao, nakakalimutan yung birthday ko. Yung birthday ko, eksakto lagi eleksyon. Kaya bisi-bisihan. Yung mami ko, hihila na lang kung anong mesa nasa kusina, mag-order ng instant cake sa tabi-tabi. Minsan, yung ensaymadang tira, yun ang lalagyan ng kandila para lang may cake. Makaraos lang. Oo, makaraos lang. Kasi silang ngarag galing Ilocos sa layo-layo ng biyahe. Kaya ngayon, extra happy ako na alala ang birthday! Super Ate Amy, nung bata po kayo, ano po yung favorite gift niyo po natanggap sa tatay po? Ay, marami akong social na gift galing sa mami at daddy ko. Pati galing kina Bongbong, kina Irene. Lahat marami akong regalo. Pero ang talagang hindi ko makalimutan na unang-unang gift na talaga naaalala ko, yung blackboard. Oo, gustong-gusto ko yung blackboard. Binigay ng ama ko. I think 3 years old ako, 4 years old. Happy ako doon. Tapos, ang laki ng blackboard. Parang pan-teacher talaga. Gustong-gusto ko mag-drawing. Tapos, ang taas, aakyat pa ako sa silya para makapag-drawing. Pero love ko yung blackboard na yun. Pero feeling ko, Super Ate, may kinalaman yung blackboard sa buhay mo ngayon. Ano? Panlagay mo ng mga schedule sa sobrang busy. Kaya nga, exage na nakakapatong-patong, kakahiyang. Super Ate Amy, nung bata po kayo, ano po yung hindi niyo makakalimutang birthday? Hindi ko makakalimutang birthday, ang birthday na halos nakalimutan na talaga. Yun yung birthday ko noong 1965. Naku, hindi pa kayo boy noon. Wala pa, hindi, miski si Giuliani, denied to them. 1965, pagkat ang nangyari noon, nanalo yung tatay ko ng presidente. Yun. At lahat sila, antok-antok. Ang birthday nun, ang think yung election, November 11 ba yun? Tapos, bukas makalawa, aking birthday na. Nako, hindi pa sila natutulog ng 36 hours. Pagod, birthday, pagod. Oo, nakalimutan, tas last minute, ay, birthday pala. Ganon. Pero hindi na ako nagtatampo nun, alam ko na. Ganon na talaga. Double celebration. Pero nag-level up na ako kasi ang eleksyon ngayon, Mayo na. O, di ba? O kaya sa barangay, October. O, nalayo na sa aking birthday totoo. May pahinga na. At last, may sarili akong birthday. Yay! Happy birthday, Super Ate! Thank you! Salamat!
Kaya again, happy birthday po kay Super Ate, kay Senator Amy Marcos. Okay, so bakit na pumunta dun sa usapin natin tungkol sa TikTok mga kabayan, i-greet more natin po ating mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Saka i-shoutout natin, nandyan po kasama natin si Ma'am Milagros de Rilo, Teresita Tumaliwan, Dakila Fox, nandyan po si Leonardo Manansala, Virginia Lagasca, Milorna Rumaraog, nandyan po si Yuri Morazaki, Ding Cristina Sordelia, Hi to Chris, Teresita Bihasa, nandyan po si Bernardino Sorio, Ricardo Del Rosario, Julia De Vera, Jesus Jumaos or Jumaos, Hi to Tarhata Pagaryongan, Spectator, John Nacario, Lourdes Reformina, Edwin Santos, Melinda Malanon, Hi to Alejandro Sevido, Salvacion Mendoza, Yori Morazaki, Melinda Cruz, Lenda Rivera, Maxi Can, Vicente Rigos, Josephine Merlan, Lady in Red, and hi to Jesus Jumawas and Joby Montero. Ang mga kabayan, para malaman natin kung ano ang dahilan kung bakit mahirapan dito yung gobyerno natin na i-ban ang TikTok sa Pilipinas. So, for more details, let's watch this. Sir Art, itong TikTok, marami na rin kasing mga bansa ang nag-ban dito. May mga bansa naman na regulated lang, like sa Amerika yata parang bawal ang mga government employees na magkaroon ng ganitong application. Sa pag-aaral nyo po dito sa application na ito, delikado ba ito sa privacy natin or meron pa ba tayong dapat itago sa privacy? Sa dami ng ating mga applications na pinapasok, dinadownload ngayon, meron pa ba tayong privacy? Mayroon pa bang privacy? Nakaka-fake ng birth certificate? Oo, mga pugo, may passport? Ano masasabi mo dyan, Sir Art? So tama ka, no, hindi lang Pilipinas ang nag-ban nito. So binan to ng buong ban talaga ng Afghanistan dahil Taliban sila. At meron silang mga ibang rules. Binan din to ng buo ng India dahil sa away nila ng China. At nakaban din to sa Australia, Belgium, Canada at marami pang mga bansa. Ang reason halimbawa ng Belgium na bakit nila binan ay TikTok is a Chinese company that currently is mandated to cooperate with Chinese intelligence service. So eto din yung pangamba ng Pilipinas kaya binan nila ang TikTok. Kasi ang China, meron silang yung 2007 naglabas sila ng National Intelligence Law kung saan inuobliga ang individual, mga organization at mga institution na suportahan ang national intelligence work ng China. At nasa Article 14 nito nakalagay na merong authority na mag-demand ang Chinese intelligence agency sa mga kumpanyang to, sa mga Chinese companies to, gaya ng TikTok, yung iba pang mga companies, pati individual. So kung mangyayari ito, ibig sabihin nun, madali tayong ma-detect kasi ang TikTok, pag login mo pa lang o pagpunta mo pa lang sa website niya, pag open mo pa lang ng website niya, nire-record na. Meron na siya mga tracker kung sino ka. So halimbawa ikaw, sundalo ka, identified ka na sundalo. Pwede ka niya matrack kasi pati IP address mo itatrack niya, pati anong telepono gamit mo itatrack niya. Ano yung network, halimbawa naka-wifi ka, di ba usually nakalagay kung anong opisina yung wifi. Tama, oo. Ganyan. So ito yung pangamba nila kasi pwedeng i-invoke ng Chinese government ang National Intelligence Law nila at sabihin sa TikTok, itong taong to kailangan namin information. So ito yung pangamba ng maraming bansa. At kasama na dito ang pangamba ng National Security Council natin na pwedeng gamitin din sa Pilipinas. Sir Art, ilan ba, kung meron kang information maliban sa TikTok, ilan ba na mga Android or iOS na application na nag-originate sa China? Madami siguro, pero yung dati yung P2 app, yung AI na So kumbaga, automatic din yun. Kung TikTok lang, lahatin na lang kung gustong iba ng ating government, tingin mo. Kasi kung may batas na dapat inuobliga yung mga private company talaga na sa government, so hindi lang isang application yung dapat iba nila. Maraming mga application. Tama ba? Correct.
pati mga kumpanya. Pero babagsak ang network natin pag, di ba, Huawei ang dami-daming support ng Huawei sa Pilipinas sa mga networks natin. So kung ibaban yan, mahihirapan tayo. Saka hindi lang naman ang TikTok ang nangungulekta ng mga data natin. Ang Facebook, mas maraming alam yan sa atin. Yun nga, ang Facebook, mas marami pang alam ang Facebook tungkol sa'yo kesa sa mga magulang mo. Kasi alam ng Facebook, lahat ng ginagawa mo, alam ng Facebook, ano mga websites pinupuntahan mo. So kung ibaba natin ang TikTok, iba na din natin itong mga social media networking sites na to. May tanong lang. Alam mo, ako matanda na, wala na akong, hindi ko na alam yung mga kung ano-ano na yan. Mga sinasabi ni Edman, hindi ko naintindihan eh. Pero marami kang apo na gumagamit ng mga... Marami akong apo. Ang apo na isa, kasama ko rito. Ang punto ko lang is, wala ba tayong paraan na mahadla ngayon without banning them? Alam mo, tapatan lang ha. Ako, I have Chinese blood. 50% ng Chinese blood. But, kung ganun ang style, aba, para tayong mga luko-luko. Para tayong mahigpit ang mga security, pero burara naman tayo sa lahat ng issues. Ano tayo? Tonto ang tawag niyan. Ano ba, mayroon ka bang kopya nung batas na galing sa China yung mga sinasabi na ganun? Kasi, kung mayroong ganyan, talaga sa federation namin, ilalabas ko yan lahat. Para... Yes, Sir Art. Opo, nakikita natin yung National Intelligence Law nila, pwede nating ma-download naman yun. Yeah, please. Pero yun, ang mga countries na nag-ban sa TikTok, pinagbabawal lang nila sa mga government-issued telephone o government-issued devices. Sa US, sinabi nila na bawal maglagay ng TikTok o bawal gamitin ang government-issued devices, bawal ilagay doon ang TikTok. Kung yung telepono mayroong government app at ayaw mong i-delete ang TikTok, okay lang, wag mong i-delete ang TikTok kasi sariling telepono mo yan. Pero wag kang mag-i-install ng mga government apps sa telepono mo. Palagay ko ganun din mangyayari sa Pilipinas. Ay, kasi dapat ganun din. Opo, defense yung sinasabi ni National Security Council na yung mga gumagamit o yung mga nagtatrabaho na related sa defense, dapat hindi maglagay ng TikTok sa telepono nila. Sir Art. Pagbawalan dapat. Opo. Sir Art, saan ba ang mas delikado? Yung alam natin na may batas ang China, inobliga yung kanilang mga kumpanya na pwede silang makakuha ng mga information, or yung walang batas pero sekreto lang na kumukuha din ng impormasyon. Yun. Di ba? Kumbaga, kasi yung isa, may batas. Alam natin paano iwasan. Ito, naniniktik to sa atin. Pero para sa akin, parang mas delikado ata yung walang batas, hindi mo alam, sekreto lang na nangunguha ng impormasyon. Oo, tama. Oo. So mas nakakatakot yung ganun. Halimbawa, tingnan mo ito hindi naman sekreto yung nangyari. Yung Cisco milyon o libo-libong, daang-libong mga Cisco products, yung networking products, yung device nila, ang na-compromise. Ang unang pinakamadami ang US, ang pangalawa ang Pilipinas. US device yun at na-compromise. So ang daming, sino na-compromise nun? Maaaring US din. Diba? So madaming nakukuha mga information tungkol sa atin dito na hindi naman related sa China. So ito yung nagkakaroon kasi tayo ng takot sa China ngayon dahil sa mga ginagawa sa West Philippine Sea o saka yung mga scammer. Parang nadedemonize dahil sa issue na ito at napupunterya lang sa isang bansa. Pero hindi natin alam, hindi lang naman isang bansa ang posibleng pwede na maniktik sa atin or kumuha ng mga impormasyon, pati pa yung ibang mga malalaking mga bansa din. Hindi, may suggestion ako. Kung yung suggestion nyo na pwedeng yung hindi lagyan ang mga government, mga ganon, di lahat yan, huwag lagyan ang government. Yung mga telephone naman. Lahat yan, hindi pwede. Basta government hindi pwede, then we will be able to control everything.
I fully agree. Pag government issue devices, dapat wag lang yan ng mga social di ganun ang networking. gawin natin. Tama ba? Oo. Then we eliminate everything. Pero ang nakikita ko rin dyan, Sir Art, is halimbawa, private phone ng isang government employee. Kokonekta sa wifi sa government. Eh di pwede rin pa rin mapasok. Eh di... Wag papayagan. Wag papayagan. Kasuhan mo na siya. Oo. May Dapat kaso ano na lang. dapat kung sarili mo at i-connect mo, kasuhan mo na siya. Ano yan? Yung espionage. Oo. Pero ito pa, Sir Art, yan ay napag-uusapan natin mga application. Yang TikTok, Facebook o kung ano man. Eh, what if yung mga gadgets naman natin na made in China? Pati yung mga galing sa Amerika na mga produkto, made in China, assembled in China. Eh, anong gagawin natin dyan? Kumbaga, parang ilalahat na lang din ba? Kasi ito, TikTok lang to. Hindi. Mayroon akong suggestion. Oo. Lahat ng gadget, kung ito hindi ko alam, lahat ng gadget galing China, mayroong test dapat na dadaanan. Eh, paano yung mga galing mismo Di ng ba? ano? Kasi wala na yata tayong hindi gadget na hindi galing China eh. Hindi nga, di i-test. I-test muna. Parang ganito yan eh. Parang bago ka magpagamot, X-ray ka muna. Ayun. Makita mo ang laman loob mo kung ano ka. Di tapos. Anong masasabi mo dyan, Sir Art? Pwede ba yun? Tama po, may project po na ganyan ang DICT. Ayun. Ginagawa na ng DICT ngayon yan. So lahat ng mga equipment na napadala sa gobyerno X-ray. o ginagamit ng gobyerno, tinitest din nila. At gumawa sila ng neutral, si Secretary Ivan Uy at sila Director Ramos ng CICC, kumuha sila ng neutral na magtitest. Japan po ang nagtitest ngayon sa mga ganito. Meron silang laboratory. Tinitesting ng Japanese company yung mga devices na ganito. Ayos. So kaya po natin gawin. Best practices lang. So ito kasi mga ganito, itong gaya ng gagawin ng NSC na pinag-aaralang iban ang TikTok. Ito yung mga extreme measures na nadala ng mga pangyayari ngayon sa ating mga kapaligiran. Lalo ngayong binomba na naman ng tubig. Yung ating... May matitira pa ba kaya? Kung pag talagang maghihigpit ang ating pamahalaan sa teknolohiya galing na China, mga application galing ng China, pati mga devices na galing ng China, may matitira pa kaya? At ano kaya ang magiging nakikita mo na posibleng alternatibo? Ngayon, ang walang control tayo nga, yung sa TikTok. At ang TikTok ay pinakasikat. Milyong-milyong Pilipino nang gumagamit nito. At kasama na dito, minsan makikita mo may nagti-TikTok sa mga kampo ng sundalo, may nagti-TikTok sa mga pulis. Mga pulis din, meron. May mga pulis na nagti-TikTok, may mga special forces na nagti-TikTok. So ito yung mga nakatutok tayo ngayon. Ito yung mga iniiwasan ngayon na baka ma-compromise hindi lang privacy kundi ang security ng mga bawal yung paggamit. Pero hindi ba kaya na nandun pa rin mag-upload ng mag-download ng mismong application? Wala bang settings doon na hindi ko ibibigay yung impormasyon sa iyo? Or talagang automatic ibibigay mo yung impormasyon? Wala automatic yan kasi pag ikaw gumawa ka ng TikTok account, kukunin yung device ID, ang tawag doon device ID, para malaman nila na ikaw yung gumagamit. Halimbawa, ikaw, nagpalit ka ng account, naging anonymous ka. Dahil sa device ID na yun, malalaman ng TikTok na ikaw yun, paring taong yun, at yung bagong account mo ay iisa. So, pareho. Ang pwede lang gawin ng mga law enforcement agencies natin o mga sundalo natin na mga pulis na mahilig mag-TikTok, huwag magla-live. So, yung live, malalaman kung nasan ka ngayong oras na to. So, i-upload mo na yan later. Kinabukasan. Yung mga Pilipino pa naman ngayon, parang hindi makagawa ng mga gawain kung hindi makapag-post muna sa social media. Ay, nako. Magpapaalam. Sabi ko nga, pwede namang mag-abroad na hindi pinapaalam kay Facebook na mag-abroad ka. Pwede namang kumain ka ng masarap na pagkain na hindi mo ipapaalam. May suggestion ako. Yes, Mang-Jess. Ang suggestion ko ganito, bawal sa government officials ang mag-TikTok. Actually, hindi ko lang alam kung may mga government officials. Ibig sabihin, hindi sila full-time nagtatrabaho.
So isa po sa solusyon mga kababayan na nakita natin, dapat ipagbawal lang po dito sa mga opisyal, sa mga military, sa mga military men na gagamit po dito ng TikTok mga kababayan or sa lahat po ng mga nagtrabaho dyan sa gobyerno natin, di ba? Kasi kapag nakikita natin na gagamit na sila ito ng TikTok at nakikita natin sa kanilang account na palagi sila ito nag-upload mga kababayan, ang ibig sabihin yan, hindi sila nagtatrabaho. At talagang si Mang Juan ay sakto po yung kanyang sinabi dito. At saka napansin nyo ba mga kababayan, ibabalik ko lang po na di ba tungkol dito sa mga applications, sa mga devices, sa tingin natin na siyempre kapag made in China, magdududa kagad tayo mga kababayan, baka makon dito yung privacy natin, yung issues tungkol nga dito sa applications ng TikTok na kung saan kayang-kaya nila nakukuha dito na makakredensya sa ating mga cellphones. Di ba sinabi ni Samaniego na may plano na ngayon yung DICT na gagamit sila ito ng Japan Technologies devices na mag-i-x-ray dito or magte-test po sa isang device or applications para maiwasan daw yung mga ganyan na issue mga kababayan, yung privacy issue. Hindi kaya magkainitan dito yung Japan at saka yung China mga kababayan? Di ba? Ma-filter po ang ilan sa kanilang mga devices at saka siyempre ang mag-filter dyan, ang gagamitin po na device ay yung Japan. Kasi isipin dito ng taga-China, abay mayroong special treatment yung Japan sa Pilipinas kasi mismo ang kanilang device ang gagamitin na mag-prevent po sa kanilang mga produkto o sa kanilang applications na baka mayroong makita dito na mga kakaibang kababalaghan po na magkakaya dito na mag-download po ng mga krisis natin, siyempre, ibablock ho yan at saka papigilan ho yan ng Japan Technology mga kababayan. Isipin dito ng taga-China, merong special treatment yung Japan, di ba? Yan po ang plano ng DICT. At least, narinig natin dito kay Samaniego mismo mga kababayan, yan po ang plano ngayon ng DICT. Maganda yung plano. Pero sana, hindi po binanggit doon kung anong technology or kung anong devices ang gagamitin dito pang x-ray po dito sa mga applications galing po sa China mga kababayan. Di ba? Kapag marinig ho yan ng taga-China, mayroong mga galit talaga na taga-China mga kababayan. At saka, napapansin nyo ba, naalala ko doon sa medyo sa una-unahan pa ng discussion mga kababayan. Saka yung si Mang Juan ba yung pangalan noon? Yung katabi po ni Samaniego mga kababayan, yung isang host na matanda na nakalimutan ko lang, parang Juan yata yun. Na sinabi niya na tonto. Alam niyo ba yung tonto mga kababayan? Sabi niya, tonto tayo. Ganon. Alam niyo, naalala ko aking lolo, at saka yung aking lola mga kababayan. Aking lolo, medyo may lahi sila ng mga Spanish eh. Tsaka ang mahilig po gumagamit niyan, yung may mga matatanda na, yung mahilig po may mga lahi hindi Chinese, may lahi dito na mga Spanish, 'di ba? Mahilig po na ginagamit ating lolo yung word na tonto. Saka yung tonto, I think sa pagkakaintindi ko niyan, parang ka-relate sa dito sa ginagamit ng word na gonggong. Sakto ba si Sir Ivan? Yung tonto, parang sa Tagalog, parang gonggong mga kababayan. Naalala ko tuloy ang aking lolo eh, kasi yan kasing ginagamit ng word kapag, siyempre, may pagka-hard-headed si Sir Ivan, tinatawag tayo na tonto ng ating lolo at saka ng ating lola, di ba? So anyways, isa naman natin, kasama rin po natin si Ma'am Jillian Quezon, nandiyan rin po si Yolanda Ohashi, Angelita Holsinger, Ashen, nandiyan rin po si hi to Ma'am Ryan from Virginia, USA. And of course, shout out to Ma'am Carclia, Sisite Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, J. Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. And hi to Ma'am Marilo Bidnarek, Henry Pilausa, and hi to Sir Tony Velia. Okay mga kababayan, yan po yung mga nakalap ng balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan niyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear Lord, thank you so much for including my name in your wake-up list this morning. I made it today because you have plans for me and I trust your way. Though at times I may not understand the happenings of my life, yet I will choose to believe in you, Lord. Let this day be the day that I will receive an answer to all my prayers, healing to pains, and joy to all my sufferings. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara!
BBM Sara. Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara. BBM Sara. Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara. BBM Sara. Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara. BBM Sara. Ang presidente at ang bisi na mahal ang